Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-6 na po tayo sa buwan ng Nobyembre. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating engineering side. Kasama natin sila Milo Junela and Susan Aison. Wala tayo si Ate Susan ngayon. Alright, sige. Samantala sa Wirecast, nandiyan pa rin sila Hero and of course yung ating mga kasamahan sa live audio streaming. And ang ating executive producer for today and always si Miss Stephanie Vicente. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po ay inyong napapanood at nasusubaybayan ang programang ito sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at sa ating live real-time audio streaming. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. At para po sa umagang ito, sa araw na ito, ating po munang bibigyang daan ng naging pahayag ng Pangulo ng kanyang aprubahan ang mungkahi na pagdedeklara ng state of calamity kasunod na naging pananalasa ng Bagyong Tino. Gayon na rin ang inaasahang pinsalang maaring idulot ng paparating na super typhoon na si Uwan. There was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. Po naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang imungkahi niya ang pagdedeklara ng state of calamity kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Particular dito po sa may bahagi ng Visayas at marahil isasama na rin dito yung area ng Palawan. Yan po ang paunang po hatid sa inyo ng impormasyon mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service at sa programang Global na Tayo. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news ang o mali at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, makakasama naman po natin ngayon ang ating Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Minarapat po natin makipag-ugnayan sa Palawan dahil ang Palawan po ang huling dinaanan o naapektuhan nitong bagyong Tino. Alamin natin ang kanilang sitwasyon doon. Nasa linya na po ngayon ang ating Palawan Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, si Mr. Jeremias Alili. Sir Alili, magandang umaga po. Si Ray Sampang ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga sa inyo dyan sa station. Alright, maraming salamat po sa pagpapaunlak, Mr. Alili. Unang-una sa lahat, kamusta na po muna ang kalalagayan dyan sa Palawan, particular ng northern portion ng Palawan kung saan dumaan po ang bagyong si Tino? Ngayon po ay tuloy-tuloy ang sinasagawang clearing operations. Mostly for this day, ang aming focus ay nasa clearing operations at pag-establish ng iba pang mga facilities like pag-restore ng electricity sa mga areas na affected. So highly affected yung mga areas like Cuyo, Magsaysay, Agutaya, Araceli, Dumaran, kasama na yung Taytay, El Nido, Linapacan at San Vicente at Rojas, Palawan. So ngayon po ay patuloy pa rin ang assess namin. Naglabas na po kami ng hazard assess ng Ardena team at yung sa ground naman ay tuloy-tuloy ang pagpunta namin doon sa mga areas na kahapon ay hindi ma-access dahil sa taas ng tubig. Okay, ulitin ko lamang po, Ginoong Alili, ang talagang direktang tinamaan, Cuyo, Rojas, tama po ba yun? Meron pang dalawa Cuyo, Magsaysay, Araceli, Dumaran, Agutaya. Ayun. Rojas, Taytay, El Nido, Linapacan at San Vicente. Okay. So as of now, you're still on post-assessment. Ano po, Mr. Alili? Patuloy pa kayong kumakalap? Rapid damage assessment po kami ngayon. Rapid damage assessment and at the same time clearing ng debris. Clearing ng debris dahil talagang ang daming puno na natumba. Maraming bahay din ang nasira. At sa ngayon wala pa kaming count kung ilan dahil ang inayos namin ngayon is yung access yung access ng mga sada para pumapuntahan namin yung pang mga areas affected. Yes. Pero as of now, Mr. Alili, nakapag preemptive evacuation naman po ba ang itong mga bayan na nabanggit itong Northern Palawan habang papalapit itong si Tino nung kasagsagan ng kanyang bagyo pa? Opo, kami kapag pre-evacuation at nag-first evacuation din kami. Actually hanggang gabi bago tumama itong bagyo ay tuloy-tuloy ang aming pagkakandak ng first evacuation. Ito po ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay so far wala pa po kaming natatanggap ng records o report ng missing or casualty dito sa aming operations sa Provincial Operations Center. Hopefully wala na talaga pero tinitingnan pa po namin dahil may mga areas pa tayo na hindi napupuntahan at hindi pa na-assess. Sana nga po, dalangin namin. Pinapuntahan na rin po natin yung mga areas na to and katulong po siyempre yung nasa ground talaga yung ating mga MDRRMOs. Nandun din po yung AFP at PNP Coast Guard at saka Bureau of Fire ay nasa areas to. So sa ngayon po, Mr. Alili, meron ilang evacuation centers po ang naitayo natin? Umabot po kami sa 1,631 total evacuation centers at nasa 28,653 families with 97,064 individuals
ang na-evacuate namin mula pa yan nung bago magsimula hanggang ngayon. Although sa ngayon, sa monitoring namin ay unti-unti nang bumabalik yung mga kababayan natin sa kanilang mga tahanan, lalo na yung mga tahanan na hindi naman affected. At we expect na marami pang mananatili sa evacuation center dahil sa dami ng mga bahay na nasira. Alright. And of course, we're glad to hear na as we speak, wala pa ho tayong naitatalang casualty. Ano? Ibig sabihin, naging maganda yung preventive evacuation ninyo dyan sa Palawan. Opo, naging maganda yung preemptive evacuation pagkatapos yung aming mga areas na affected ay mga tourism area. Nako, maaga rin po kami nag-suspend ng mga tourism activities. Kaya hindi masyado naging problema yung mga turista natin na stranded dahil November 1 pa lang nag-advise na tayo na magkakaroon ng suspension ng tourism activities pagdating ng bagyo. Wala naman pong order mula sa local government o sa provincial government na mag-declare ng state of calamity sa mga area pong nasa lanta nitong mga nabanggit niyong bayan? At tinatapos lang po namin ang rapid damage assessment, pero dito sa provincial government of Palawan, we expect that within the day ay ma-declare ang entire province of Palawan under ng state of calamity. Nabanggit nyo rin po kanina, Ginoong Alili, na yung mga tourist spots na tamaan dyan sa Palawan. At nabanggit nyo naman na nagkaroon din naman kayo kagyat ng mabilis na preemptive measures, mitigating measures dito sa ating mga foreign tourists. Pero sa ngayon po ba, meron tayong mga stranded foreign tourists? Wala po tayong na-report na stranded tourist. Yung iba talaga na piniling manatili sa kanilang evacuation center ay sa kanilang mga hotel ay inaasikaso naman ng ating mga municipal tourism officers. Kamusta po Mr. Alili yung tulong na binibigay sa inyo ng national government? Although alam ko, narinig ko kayo kanina, nandyan ng AFP, nandyan ng Philippine Navy, maging Coast Guard. Kamusta naman po ang coordination with DSWD? Nauna pong nakapagbigay ng assistance, nakapag-preposition po kami kasama yung DSWD ng mga food packs, lalo na sa mga islands at dito sa mga affected area. Kaya may ginagamit po ngayon ng mga food packs yung ating mga evacuees. Yung ating mga munisipyo po ay isa sa mga good practice na ginawa ay bago pa tumama, nag-preposition ng mga pagkain sa mga barangay para po hindi mamroblema yung barangay sa pag-evacuate ng mga tao at sigurado sila na may mapapakain yung bawat barangay sa kanilang bayan ay sa kanilang mga kababayan. Ngayon po tumutulong din hindi lang yung DSWD, yung AFP, yung Westcom, yung Tao West, yung Coast Guard ay tumutulong sa amin sa paghahatid ng mga food packs, mga relief goods sa mga affected areas. Alright. So, meron pa hubang mga flooded areas, flooded na mga barangay o towns na dinaanan nitong bagyo, Mr. Alili? Meron pa po, pero sa mga susunod na oras kung hindi na po magtutuloy-tuloy ang mga ulan mamaya, we expect na magiging passable na yung mga areas na to. Kahapon talaga hindi pa makadaan kahit na sa National Highway going to north, dadaan sa Rojas, Palawan. Even yung mga responders natin, rescuers na i-augment po sana doon sa mga munisipyo ay hindi nakatawid. Ang kagandahan lang po nito ay before pa tumama ay nakapag-augment o nakapag-preposition na rin tayo na mga responders doon sa mga lugar na tingin natin ay maaapektuhan. Dahil alam nyo dito sa amin, sa Northern Palawan, isa lang yung aming highway. Kapag nasira po yung kalsada at nagkaroon ng landslide or masira yung tulay, hindi na kayo makakatawid. And speaking of landslide, Mr. Alili, may na-record bang landslide? Marami pong mga landslide, lalo na yung sa mga looban. From the highway going to the east, papasok ng San Vicente, papasok ng El Nido, ay may mga landslide at ito naman ay tinutulungan din tayo. Yung ating provincial government, yung municipal government equipment at yung DPWH ay nagtutulong-tulong para maayos yung ating mga landslide area at maging passable.
So sa ngayon po ay possible na yung going to the north, pero nandun pa rin ang taba yung ating mga heavy equipment. Alright, mukhang maayos pa ang serbisyo ng telco. Ano po, Mr. Alili, tuloy-tuloy lang po ba ito? Opo, ito po yung kagandahan na tuloy-tuloy yung telco. Nagkaroon ng mga interruptions, bumabalik din, pero naka-back up po yung aming mga Starlink. Sa provincial government po, nag-deploy kami ng mga Starlink sa mga affected na lugar. At isa rin sa mga magandang ginawa ng ating mga municipalities ay nag-inventory po sila ng mga Starlink owners sa kanilang mga munisipyo para magamit as backup sa kanilang operations. Okay. So sa ngayon po ba, Mr. Alili, pwede nang bumiyahe ang ating mga shipping vessels, both cargo and commuting vessels? Sa ngayon ay medyo mataas pa yung malakas pa yung alon na wala pa rin atong mga movement kasi umuulan-ulan pa at may pabugso-bugsong hangin. We expect na mamaya siguro bukas ng umaga ay maayos na. Okay, ayun. And of course, pati itong ating matanong ko lang, dito po ba sa Northern na Palawan, meron tayong sabihin nating paliparan na masasabing magagamit din? Na naapektuhan? Meron po tayong airport sa San Vicente, meron din tayong airport sa El Nido, at meron din po tayong airport sa Coron. Tatlong airports po ang pwede magamit. Alright. So, okay. So, last question na naman po, Mr. Alili. Kamusta na ba ng weather ngayon dyan? Sumikat na bang haring araw? Kanina po sumikat, maganda sikat ng araw. Ngayon po, nandito ako sa Puerto Princesa. Maulan dito sa Puerto Princesa. Mula kaninang mga alas 8 ng umaga. Ganon din sa mga munisipyo, pabugso-bugso ulan pa rin po. Alright. Meron pa ho ba kayong mensahe, mahalagang mensahe, informasyon na gustong iparating? Alam nyo kasi marami tayong mga overseas Filipino workers na nanonood at nakikinig ngayon at may mga concern at kamag-anak dyan po sa Palawan, naging sa Northern Palawan. Ang magandang balita lang po talaga sa amin dito sa part ng Emergency Operations Center as of today ay wala kaming naitatalang missing or casualty. So huwag po kayo mag-aalala, pero sana ganun na po talaga hanggang sa matapos itong operation, hanggang sa mapuntahan namin yung iba pang mga lugar. At nagpapasalamat na lang po tayo sa lahat ng ating mga local government units at sa lahat ng mga volunteers at national government agencies na tumulong sa paghahanda dito sa bagyo. With that, Mr. Jeremias Alili, maraming salamat po sa oras ay pinagkaloob nyo. Dalangin po namin, we sincerely pray na wala pong maidagdag na casualty tulad ng natin ngayon zero casualty pa rin kayo as we speak. Sana nga po wala na pong maidagdag. Maraming salamat po, Mr. Alili. In behalf of Governor Ami Alvarez po, maraming salamat po sa tawag niyo. Ang ating pong Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, si Ginoong Jeremias Alili, dito sa ating programang Global na Tayo. Nagpunta po tayo at nakipag-ugnayan sa kanila para malaman naman ang kalalagayan nila sapagkat bukod po kasi sa Visayas region, bukod po sa Cebu, bukod sa Negros, bukod sa Eastern sa Leyte o Samar, isa po ang Palawan sa tinamaan din ng Bagyong Tino. Actually, sila yung huling-huling nakaranas ng bagsik nitong si Tino. Sila yung huling landfall ng Bagyong Tino dyan sa may Northern Palawan bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Magbabalik po ang inyong programa makalipas pa rin ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Global na tayo, dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Mula po sa pagtutok natin dito sa Palawan, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Philippine Crop Insurance Corporation upang malaman naman natin kung anong assistance ang maibibigay at nakahandang tulong ng ating Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa mga naapektuhan nating mga magsasaka at mga mangingisda o ng mga agricultural regions, particular dito po sa may bahagi ng Visayas. Sanhi ng pananalasa ng Bagyong Tino. Isama na rin natin of course itong Palawan, itong Northern Palawan na katatapos lamang natin makapanayam dahil sila man din ay naapektuhan din po nitong Bagyong Tino. Nasa linya na po natin ang ating Vice President. Okay, o makakausap natin diyan ang ating PCIC Vice President Ms. Melba Manalo. Alam niyo ang PCIC, isa po 'yan sa palaging sinasandigan ng Department of Agriculture at laging nababanggit din ng Pangulong Marcos Jr. na pwedeng magbigay ng tulong, lalo na financial na tulong sa mga kababayan natin sa agricultural region, magsasaka o yung mga magsasaka natin para makatulong silang makabangon muli, makatindig muli sa mga ganitong klase ng kalamidad. At lagi na lamang tuwi-tuwi na po yan. Itong mga nakalipas na mga bagyo, hindi lang itong si Tino, at ang pagtulong po ng Philippine Crop Insurance Corporation. Kaya napakahalaga na itong ating mga magsasaka, kung sila may mga sinasaka, kinakailangan ito ay naka-insured sa gobyerno, sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation, para kung anuman ang mangyari, matamaan man ito ng pagbaha o ng anumang dilubyo, meron po silang kasiguruhan o insurance mula sa PCIC. Alright, nasa linya na po natin si PCIC Vice President para sa Office of Corporate Business Affairs Group, walang iba kundi si Vice President Melba Manalo. Vice President Manalo, good morning. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Good morning, kasamang Ray at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating Radyo ng Bayan. Okay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service po tayo, ma'am, ngayon. Anyway, maraming salamat, ma'am Melba, for the short, Vice President Melba, for the short notice at napagbigyan mo kami dito sa ating himpilan. Thank you so much. So, Vice President Manalo, narito na naman tayo. Parang walang katapusan itong mga kalamidad bagyo na nararanasan natin. At sigurado, isa sa mga ahensya na pupuntahan at titignan ng Department of Agriculture at hihinga ng tulong, magiging direktiba rin ng Pangulong Marcos Jr. tuwing umiikot siya at bumibisita sa mga nasalanta ng kalamidad. Bukang bibig niya ito PCIC, na pwede magbigay ng tulong. May assessment na po ba kayo as early as now dito sa mga natamaan o napinsala ng Bagyong Tino? Yes, as of November 4, 2025, our total estimated number of farmers na tinamaan ay 21,153. And the estimated damage for this farmer is 173.475 million pesos. Vice President, pakiulit lamang po. Pakiulit just to confirm the figure. Okay. For the number of farmers na tinamaan ng Bagyong Tino, our estimated na tinamaan na number of farmers and fishers is 21,153.
153, and the estimated damage is 173.475 million. Wow, okay. Sa Visayas lang po yan? Kasama po ang Region 4B. Kasama Region 4B, okay. Pero yung sa Palawan hindi pa kasama, no? Kasi katatapos ng dumaan doon ng Bagyong Tino. Wala pa po. Ito lang po yung sa Bagyong Tino na nakuha na inano sa atin last November 4. So wala pa po yung sa ngayong tinamaan sa Palawan. Alright. So ang tanong po dyan na do we have enough funds sa PCIC? Kasi alam naman po namin sunod-sunod ang bagyo. Hindi lang naman itong Tino ang dumaan dito sa Visayas. Maging sa Northern Luzon, ang dami ring dumaang bagyo. Do we have enough funds sa PCIC para po mabigyan ng kasiguruhan o ng insurance, indemnity, itong ating mga kababayan? Yes po, meron tayong sapat na pondo para matulungan natin ang lahat ng mga magsasaka na nakasiguro sa amin na nasa lanta. So we have enough funds. All right. Okay. So sa ngayon po ba how do they o paano po sila itong ating mga magsasaka? Magsasaka lang po ba itong sakop nito? Pala matanong just to make it just to clear the air. Magsasaka lamang po ang covered nito? Kuwan po, magsasaka at mga mangingisda. Ayun, magsasaka at saka mangingisda. Kasi alam naman natin sa Visayas, marami ring coastal communities dyan. Ano po, Vice President Melba? Opo. Alright. So what is the process? Alam kong madalas ko naman tinatanong sa inyo ito, pero for the sake of updating the information sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po ang proseso para makuha nila ang kasiguruhang ito mula sa PCIC? Kanina lang po, pagkatapos nating mag-usap, tinawagan ko ang manager ng Region 7 at lahat po ng mga managers namin of the affected Visayas and Mindanao, even our Region 4B. Ang ano po niyan ay sa ngayon nakapag-ayos na ang Cebu, and we have deployed our people para po sa general assessment nila ng mga nasira upang sa madalian at dagli ang pagpoproseso at pagbabayad natin sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Buti po nabanggit niyo yan, Vice President Melba, dahil yung nga susunod ko sanang tanong, may mga PCIC office ba tayo, regional office na naapektuhan? At up and operating na po ba sila ngayon? Ngayon po, oo. Kahapon, wala pang ganong power. Mukhang paiba-iba pa ang power natin sa main office ng Cebu. May mga regional offices, may mga provincial extension offices po tayo. Actually, in the entire Philippines, meron po tayong 58 extension offices. So, sa ngayon po ay okay na ang Cebu, nakabalik na sila, nakabalik na ang power at start na po ang pagproseso ng mga payment natin. Alright. Okay. So ang pupuntahan po ng ating mga magsasaka at mga fisher folk, saan po sila pupunta? Sa kanilang local government unit? Opo, pupunta sila sa local government unit para tingnan natin, pati po dito sa mga nasalantang mga magsasaka natin kung passable ang mga roads. Kasi baka may mga roads pang hindi passable niyan. Pero makikipag-coordinate po sila, lalo na po sa DALGU, para malaman at malaman nila, makita nila kung ano talaga ang damage at matulungan itong mga nasalanta ng nasabing bagyo. Importante dito, Vice President Melba, bagamat halimbawa hindi makarating dahil nga po unpassable yung mga sasakyan, pero at least maparating man lang natin sa ating mga kababayan, mabanggit natin na operating na yung mga opisina, regional offices ng PCIC, at naghihintay na lamang siguro kayo ng mga magsasubmit ng mga documents nila para makakuha ng insurance. Opo. Ganun nga po, operating na po sila. Actually, kanina nga nabanggit ko na kapag ka po kasi nag-damage assessment na yan, pupuntahan na yung mga lugar ng yung mga passable roads, pupuntahan na nila. At sila na po ang pupunta sa ating mga magsasaka upang matulungan ito na makapag-file. Very good. Ay, ang galing.
sila na mismo pupunta sa ating mga magsasaka at mga fisher folk. Ganun po ba 'yon? Opo. Wow. Yan po ang standing order ng aming presidente, especially sa ganyang mga kalamidad. Alright, so magkano ba makukuha? BP Melba, ng isang ang estimated damage po natin is 173,475,000. So depende po sa lawak ng kanilang lupa kung ito ay pananim, kasi may ito po ay kumbaga ang sinasabi ko po sa inyo ay total na. Depende po kung ito ay rice o palay, mais, o kaya mga high value crops, mga livestock at saka fisheries natin. Depende po kung ito ay sa crops, sa lawak, at saka kung magkano sila nakasiguro. So, siyempre po, the more, parang kotse lang yan, the more na malaki yung nakasiguro siya, and at the same time, malaki yung damage, mas malaki po yung makukuha nila. Nako, BP Melba, sa mga video na nakikita natin, both social media, maging sa mainstream, napakalawak ng damage sa Visayas. Yes. Ano po? Opo. Halos lubog talaga lahat. So inaasahan ba natin na dagsa ang magpapile ng ano? At gaano ba kabilis ang pagre-release ng pera? Alam po namin yun. Nandito naman, katulad po ng palagi kong binabanggit sa ating himpilan, nandito naman po kami para tumulong, at sa panahong napakalawak po na ganyan, palagay ko po, marami ang magkakaroon ng tinatawag naming total loss. Totoo. Opo, marami yan po. Marami total loss. And we are expecting naman na kami talaga ay nandoon po kami sa ang aming puso ay upang matulungan sila makabangong muli. Ayun, tama po yung term na yan ang ginamit mo, Vice President Melba, para matulungan ng PCIC at ng gobyerno makabangon muli itong mga kababayan na ito sa Visayas region. Pero gaano ba kabilis ang pagre-release ng insurance payment para sa mga ganitong ano po namin is, meron po kaming 20 working days. So kung kailangan, ang instruction po namin ng presidente namin is as soon as possible na maproseso ito. Sa ngayon po, katulad po ng ano natin, ang electricity ay hindi pa ganong pagkatapos ng lindol at na tinamaan ang Cebu, hindi pa ganong maano yung electricity, pero titiyakin ko po na bibilisan ng ating mga regional offices ang pagpoproseso ng bayad ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. BP Melba, paano ito? Ito naisip ko lang, kasi nga napakalawak ng pagbaha, mataas na baha, malawak. Paano po pag dumating itong sitwasyon na sasabihin ng magsasaka, wala po, nawala na yung dokumento namin, tinangay ng baha, nasira dahil lumubog sa tubig, tubig baha. Paano po i-address ng PCIC 'yon? How can PCIC help pag ganun? Actually po, hindi naman yung once na nakasiguro yan sa amin, meron na po kaming file. Okay. May system po kasi kami. Digital. Naka-file na po sa amin yan. Hindi na yung dokumento ang kailangan. Yan. Titingnan na lang natin yung bukid niya, pero kung sabi nyo nga, nakita naman po natin sa news na mga total loss yan. So ipoproseso po yan. Kaya lang, mayroong mga informasyon lang na tatanungin sa kanya, kailan siya, ano lang po, may mga informasyon lang. Kami na po ang ang mga tao na po namin ang maglalagay ng mga informasyon na yon doon sa aming ginagawang system. Ay, napakaganda po niyan. So may sarili na, ano yan, digital file na po yon, BP Melba? Opo, may mga nakaano na po yan. May digital file na po kami. Ay, wow. Wow, napakalaking tulong po niyan, napakalaking tulong. At mapapabilis pa yung proseso, BP Melba. Okay, sige. Pero sa ganun po, BP Melba, maraming salamat. At sana matignan nyo rin kaagyat ang Palawan, sapagkat tinamaan din naman ang Palawan, particular itong Northern Palawan, ng Bagyong Tino. Kasi katatapos lang namin makapanayam ang Palawan before you. At saka mga 5 bayan din yata yung doon, yung naapektuhan ng matindi. So we hope pagkatapos po ng Visayas ninyo, matignan nyo na rin ang Palawan, BP Melba.
Opo, wag po kayong mag-alala. Kami naman ay laging handa dahil alam natin na ang PCIC ay sa panahong ito, kailangan kami ng mga magsasaka. Handa po kami na tulungan, lalong-lalo na yung mga nakasiguro sa amin. Handa po kaming tulungan sila sa panahong ganito na sila ay nasalanta upang makabangon po silang muli. Totoo yung sinabi ni BP Melba. Hindi naman sa ipinopromote ko ang PCIC, pero actually pinopromote ko ang PCIC dahil sa tuwing ganitong mga kalamidad, ang unang pinupuntahan ng Department of Agriculture, yung kabuuang Department of Agriculture, para sa kagyat na tulong pinansyal, yung pagbayad ng insurance indemnity ay ang PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Gayon na rin, ilang beses na rin nabanggit ni Pangulong Marcos Jr., BP Melba, kapag umiikot siya sa mga calamity-stricken regions, lalo na mga agricultural regions, lagi niya rin nababanggit ang PCIC bilang pwedeng pagkunan ng pinansyal na tulong. Kaya maraming salamat po, BP Melba, at sa PCIC sa oras ay pinagkakaloob nyo sa amin. Huwag sana kayong magsasawa sa amin at pagtulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Salamat po. It is our pleasure kasamang Ray. Andito lang po kami, just one text or one finger away. Nandito lang po ang PCIC. Kami po ay nakahandang tumulong at kaisa po kami sa pagbangon ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. Maraming salamat po, Vice President Melba Manalo ng Office of Corporate Business Affairs Group ng Philippine Crop Insurance Corporation. Okay po, marami din pong salamat at magandang umaga muli sa inyong lahat. Sa pamamagitan po ng panayam natin na yan with Vice President Melba Manalo ng PCIC, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sana po nakapagdulot kami, nakapaghatid kami sa inyo na mahalagang impormasyon ng mga nangyayari dito sa loob ng ating bansa, lalo na dito sa mga naapektuhan ng bagyong Tino, dito sa Visayas, sa Region 4B, sabi nga ni BP Melba, maging dito sa Visayas at dito sa Palawan, At sana po ay doon sa ating mga overseas Filipino workers na nakikinig at nanonood ngayon, kung kayo man ay may mga kamag-anakan dito sa, of course, sa Cebu, sa probinsya ng Cebu, sa Negros, sa Iloilo, sa Leyte, sa Samar at maging sa Palawan, sana po ay nakakatulong ang inyong himpilan na makapagbigay sa inyo ng mga halagang impormasyon at mga pamamaraan ng gobyerno upang matulungan, makatindig muli, makarecover, makabangon itong ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Tino. Remember po mga kababayan meron pang isang bagyong binabantayan. Meron pang isang bagyo, hindi pa ho tayo tapos. Meron pang isang bagyo. Itong bagyong ito ay inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas, mga Biyernes ng gabi, kung hindi Biyernes ng hating gabi, Sabado ng maaga, ng umaga. Ito po ay yung kapag pumasok na po yan, this Friday night or Saturday morning, ang tawag po sa bagyo na yan ay Uwan. Uwan. At ito po ay may malaking tsansa na maging super typhoon. Hindi po ako nagbibiro. Maski tignan nyo sa sa mga reports ng mga naunang mga reports sa iba't ibang mga himpilan, hindi lamang dito sa himpilan na ito. Ang sinasabi ko lang, merong potential na maging super typhoon. Hindi ko sinasabi na magiging super typhoon. Meron siyang potential na maging super typhoon dahil malayo pa ho siya . Nasa karagatan pa rin po siya. Dadaan pa rin ho siya ng Philippine Sea. So malaki pa yung distansya. Natatahaki niya. Ibig sabihin, mas makakakuha pa siya ng lakas sa karagatan. Sa ngayon lang po, kung titignan ninyo yung satellite imaging ng Pag-asa, ngayon pa lang po, malaki na yung pag-ikot niya, yung ikot niya. Makikita niyo na malaki. Parang mas malaki pa nga kay Tino kung tutuusin mo So, ganoon na lamang po ang paghahanda. Kaya po ang Pangulong Marcos Jr. nagbigay na po ng direktiba, ng anunsyo. Ulitin ko, balikan ko yung naging pahayag ng Pangulo doon sa umpisa ng ating programa. Nagbigay na siya ng direktiba, ng direksyon sa gobyerno, sa pamahalaan. Na inaprubahan na niya yung pagde-declare ng state of calamity dito sa mga bayan, regions na nasalanta ng bagyong Tino. Gayon din
yung puspusang paghahanda para naman po dito sa pananalasa ng isa pang paparating na bagyo na kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay tatawaging Uwan na may posibilidad na maging super typhoon. At ang masakit dito, naku po, wag naman po sana, baka, ulitin ko, baka, kasi isa sa mga forecast, baka dumaan din doon sa lugar kung saan dumaan si Tino. Ano yun? Di Visayas na naman, di ba? Or, meron din isang forecast na sinasabing baka maglandfall ito sa Luzon. O ngayon, pagdating sa Luzon, saan sa Luzon? Northern Luzon or Central Luzon o Southern Luzon? Ang isa po sa mga paunang forecast, like I said, paunang forecast pa lang to baka sa Northern Luzon. Northern Luzon. Dalawa, Northern Luzon or Central Luzon. O kapag sinabing Northern Luzon, nandyan na po yung Cagayan, nandyan na yung Isabela, nandyan na yung Aurora, nandyan na yung Abra, di ba? Nandyan na yung Batanes Group of Islands. At pagdating naman sa Central Luzon, nandyan ang Pampanga, nandyan ang Bulacan, nandyan ang Tarlac, nandyan ang Nueva Ecija, nandyan ang Zambales, di ba? O Bataan, okay? Kapag dumaan sa Central Luzon, kung dadaan sa Central Luzon, ano ba ang pinakamalapit sa Central Luzon? Di National Capital Region, NCR. Ayan. So, kinakailangan maghanda rin ng National Capital Region kung sakasakaling kung dadaan man o maglalandfall sa Central Luzon. So, lahat pong yan binabantayan po ng Pag-asa, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging ng Pangulong Marcos Jr. para po sa kanyang pagbibigay direktiba sa mga ahensya ng pamahalaan na paghandaan ito pong parating na bagyong si Uwan once na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility bukas Biyernes ng gabi or Sabado ng umaga. Muli po, ako inyong lingkod Ray Sampang para sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa Master Control, of course, and of course sa ating Wirecast at sa ating live audio streaming, ang ating mga engineers, and of course ang ating pong producer for today, executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Pero bago po ako tuloy magpaalam, pakisuyo lang po, paki-like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page, and please subscribe sa ating Radyo Pilipinas YouTube, Radyo Pilipinas World Service YouTube channel, at i-download nyo na rin po ang ating PBS Radio app. Muli po, maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.